से मिली सूचना के अनुसार तकनीकी रुकावट के कारण अब हमारा विमान Ang वापस Indian टर्मिनल movie na जाएगा। Crew ay ipinalabas noong March 2024. Ang pelikula ay nagsimula sa isyu ng Kohinoor Airlines na napapabilang sa mga kumpanyang may operasyon sa Mumbai Airport. Napapabalitang may pinagdadaanang problema sa pinansyal ang kumpanya kaya naman ilang buwan nang hindi nasasahuran ang mga empleyado. Dahil doon nababahala ang mga empleyado ng Kohinoor Airlines sa kanilang kalagayan, lalo na ang tatlong magkakaibigan na flight attendant na sina Geeta, Divya, at Jasmine. Bawat isa sa kanila ay nangangailangan na ng pera. Plano ni Geeta na kapag nakuha na niya ang lahat ng kanyang sahod at mga bonus, ay magre-resign na siya at magtatayo sila ng restaurant ng kanyang asawa. Isang beauty queen si Geeta bago ito nakapag-asawa na galing sa mayamang pamilya. Pero dahil nag-away-away sa mana ang magkakapatid ng asawa ni Geeta, hindi na sila naghabol pa sa mana, lumipat sila ng Mumbai at namuhay na lamang ng simple. Pero ibig ni Geeta na makatulong sa asawa na homemade foods ang negosyo, kaya pumasok ito bilang flight attendant. Isa din sa dahilan na ibig kumita ng pera ni Geeta, dahil sa kanya pa rin umaasa ang kanyang kapatid na may asawa at walang trabaho. Ang kaibigan ni Geeta na si Divya, ay kailangan na rin ng pera na pambayad sa kanyang inutang noon para makapag-college. Noong high school pa lamang si Divya, palagi itong tumatambay sa airport na hindi natuloy sa kanilang lugar. Dahil doon nangarap si Divya na pagpipiloto ang kukunin niyang kurso sa college, para siya ang kauna-unahang piloto na makakapagpalanding ng eroplano doon. Magaling na estudyante si Divya, palagi itong nakakakuha ng award, kaya naman lumipat pa sila sa Mumbai para doon mag-aral si Divya, at sa pamamagitan ng college loan nakapag-aral si Divya sa flying school. Subalit nang makatapos si Divya, ay wala itong mapasukang trabaho sa pagkapiloto. Ayaw ni Divya na magdamdam ang kanyang mga magulang na hindi natupad ang pangarap nila, kaya inilihim na lang muna nito na hindi piloto ang kanyang trabaho, kundi isang flight attendant. Ang pangatlo na si Jasmine, gipit na rin sa pera, kailangan niya ng dagdag mapupuhunan sa kanyang negosyong beauty products. Noong high school pa si Jasmine ay nag-divorce ang kanyang magulang, doon na lamang siya tumira sa kanyang lolo. Napagtanto ni Jasmine na napakasarap ng buhay ng isang mayaman, na ipangako ni Jasmine sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para yumaman. Nakita ni Jasmine na maraming estudyanteng nahihirapan sa exam, kaya nagbenta ito ng leakage sa mga estudyante. Kalaunan nahuli siya ng principal, pero hindi ito pinarusahan, bagkus nagsawalang kibo ang principal kapalit ng 30% na parte na ibibigay ni Jasmine. Nang mag-graduate si Jasmine lumipat sila sa Mumbai, naging supplier si Jasmine ng mga beauty products, subalit nalugi ito dahil hindi nagbayad ang kanyang mga reseller. Hindi rin pinalad si Jasmine sa pakikipagrelasyon sa mayayaman, huli na matutuklasan na lamang niyang may asawa na ang kanyang sinamahan. Mula noon naisip ni Jasmine na sa negosyo na lang tumutok, pero kailangan niya ulit ng puhunan kaya nagtrabaho muna ito bilang flight attendant. Kahit mahigit ng 6 na buwan hindi nila natatanggap ang kanilang mga sahod, maayos pa rin nilang ginagampanan ang kanilang trabaho. Isang araw habang nasa biyahe sila, inatake sa puso ang kanilang senior flight attendant na si Raj Vanshi, pero nang binuksan nila ang damit ni Raj Vanshi para i-CPR, laking gulat nila nang makitang may mga itinago itong mga ginto. Ganun pa man hindi na nila nagawa pang maisalba si Raj Vanshi, kaya inireport na lang nila agad sa piloto na patay na ito. Naisip ni Jasmine na nakawin at ibenta na lang nila ang mga ginto, para makapag-resign na sila at magsimula ng negosyo. Hindi pumayag si Divya at Geeta. Sinabi ni Geeta na hindi sila magnanakaw at ayaw nilang makulong habang buhay. Sa pagbalik ng eroplano sa Mumbai, agad nag-imbestiga ang customs. Nagulat si Divya nang makita na ang bagong customs officer sa airport ay ang karelasyon niya noon sa college na si Jaibir. Bago umuwi si Divya, kinumusta ito ni Jaibir at inalam ang number nito. Napangiti si Divya nang maalala ang nakaraan nila noon ni Jaibir sa college. Nakakuha ang customs ng impormasyon na ang dalang 12 kilo na gold ni Raj Vanshi ay ipupuslit palabas ng bansa. Nag-utos ang airport manager na mag-imbestiga pa ng mabuti tungkol sa gold smuggling. Nang makauwi si Divya, nalaman niyang ibinenta ng kanyang ama ang kanilang sasakyan, dahil nagbayad sila sa college loan ni Divya, at kapos na rin sila sa budget. Habang si Jasmine, alam ng kanyang lolo na may problema ito sa pera, kaya ibinigay ng kanyang lolo ang singsing nito para makatulong. Agad namang isinangla ni Jasmine ang singsing para may pambayad sila sa upa ng kanilang tinitirhan. Lalo pa silang namroblema nang lumabas sa balita na bankrupt na ang Kohinoor Airlines. Pero sa interview sa chairman ng Kohinoor Airlines na si Walia, sinabi nitong hindi totoo ang balita dahil natural na sa negosyo ang makaranas ng problema. Ginarantiya ni Walia na mareresolba agad nila ang lahat.
Sumugod sa main office ng kumpanya ang ilan sa 4,000 empleyado na hindi pa nasasahuran. Maging si Gita ay nabahala kaya pumunta rin siya doon. Nakita ni Gita ang HR manager na naroon pero umiiwas sa mga nagrereklamong empleyado kaya inabangan na lang ni Gita ang HR manager sa parking area. Dahil sa kaibigan ni Gita ang asawa ng HR manager, nagawa ni Gita na makausap ito. Inamin ng HR manager na si Metal na totoong bankrupt ang kumpanya at baka magsara na ito kung hindi masolusyonan ang problema. Pero nakiusap si Metal na wala munang pagsasabihan si Gita dahil baka lalong magkagulo. Naisip ni Gita na kahit 20 years na siyang nagtatrabaho sa kumpanya ay wala siyang makukuhang mga benepisyo. Sa sobrang pagkadismaya ni Gita, pumunta sila ni Divya sa warehouse ng kumpanya para kunin ang mga bagay na pwede nilang ibenta, may makuha lamang sila kahit konting pera. Nang dumating si Jasmine nagtanong ito kung bakit nagpapanik si Gita, napilitan ipagtapat ni Gita na malabo nang makuha pa nila ang kanilang sahod dahil bankrupt na ang kumpanya. Nagsisisi si Gita na hindi pumayag sa suhestyon noon ni Jasmine na kunin nila ang mga ginto para ibenta, dahil yun na sana ang solusyon sa kanilang mga problema. Sinabi ni Jasmine na hindi pa huli ang lahat dahil makakagawa pa sila ng pera. Ipinakita nito ang isang cellphone, kung saan yun ang cellphone ni Rajbanshi na kinuha ni Jasmine noong nasa eroplano sila. Sinabi ni Jasmine na sa pamamagitan ng cellphone ni Rajbanshi, malalaman nila kung sino ang supplier ng ginto. Tinawagan nila ang numerong palaging tinitext ni Rajbanshi kapag naglanding na sila sa ibang bansa. Nakilala agad nila ang sumagot, si Suda, ang asawa ng HR manager nilang si Metal. Narinig din nilang nagalit si Metal na pinakialaman ni Suda ang cellphone nito. Kinabukasan kinausap nila si Metal, sinabi ni Gita na alam na nila na ito ang kasabwat ni Rajbanshi, kaya ibig nila na sila na ang magpupuslit ng mga ginto para kumita sila ng pera. Natawa lang si Metal at itinanggi nito na may kinalaman siya sa gold smuggling, pero sinabi ni Jasmine na ibibigay niya sa customs ang hawak niyang matibay na ebidensya kung hindi papayag si Metal. Pumayag agad si Metal at nagbigay ng business card kung saan sila magkikita. Ang sumunod na araw pinuntahan ni Gita ang address na ibinigay ni Metal. Sigurado si Gita na hindi sa pagiging HR manager yumaman si Metal, kundi sa pagnenegosyo ng mga ginto. Ibinigay ni Metal ang mga ginto na ipupuslit nila. Nagbabala si Metal na wag nilang tangkaing itakbo ang mga ginto, dahil alam nito kung saan sila hahanapin. Nag-research sina Divya kung paano nila ilulusot sa airport ang mga ginto. Kinakabahan sila na matulad sa iba na nahuli at nakulong, pero habang kumakain ng chocolate si Gita, biglang may naisip silang paraan. Pinuntahan nila ang kilala nilang gumagawa ng mga alahas, sa kanila pinatunaw ang lahat ng mga dala nilang ginto at pinormang bilog. Nang matapos, sinunod nilang nilagyan ng ginto ng tinimpla nilang tsokolate, para magmukha itong binibintang chocolate na madalas nilang ipasalubong. Sa araw na susubukan nilang ipuslit ang mga ginto, sobra silang kinakabahan dahil isang sugal ang kanilang gagawin, pero nabawasan ang kanilang kaba nang makalusot ang mga ginto sa scanner. Bagamat hindi pa rin nawawala ang kanilang pag-aalala, mas nananaig ang tawag ng kanilang pangangailangan. At nang makarating na sila sa ibang bansa, sumenyas sa kanila ang airport security na kasabwat ni Metal, hinayaan sila na makaraan na hindi na sumailalim pa sa inspection, kaya nakahinga na sila ng maluwag nang makalabas na sila sa airport. Sa hotel na kanilang tinutuluyan, doon pumunta ang kasosyo ni Metal na kukuha ng mga ginto, at hindi rin nagtagal umalis na din ito, tuwang-tuwa si Gita na matagumpay nilang natapos ang trabaho. Kaya naman nang makabalik na sila ng India, malaking pera ang ibinigay sa kanila ni Metal. Dahil doon nabawi ni Jasmine ang isinangla niyang singsing at ibinalik rin ito sa kanyang lolo, hindi rin nakalimutan ni Jasmine na tumulong sa kaibigan niyang nasa maintenance. Ibinigay naman ni Divya ang kanyang pera sa kanyang magulang na labis na ikinatuwa ng mga ito. Nagbayad si Gita sa isang politiko para bigyan ng trabaho ang kanyang kapatid sa gobyerno. Binigyan din ni Gita ng pera ang asawa ng kanyang kapatid sa kanilang pag-alis. At iyon na ang simula sa patuloy na pagpupuslit ni Gita ng mga ginto palabas ng bansa. Naging masagana ang kanilang pamumuhay kung saan nakukuha na nila ang mga ninanais nilang mga bagay. Nakabili na rin ng sasakyan si Divya para sa kanilang pamilya. Ganon din si Gita na nakabili na rin ng pwesto para simulan ang restaurant business. Pero isang araw hinarang sila ni Inspector Mala, para ito mismo ang mag-inspection sa mga bagahe ni Gita. Kinabahan sina Jasmine dahil mabibisto ang dala nilang ginto. Nagkataon na dumating doon si Jaibir. Kaya naisip nilang tawagin ito. Lumapit si Jaibir at nag-utos itong hindi na kailangan buksan pa ang mga bagahe na dumaan na sa scanner. Nang makarating sila sa ibang bansa, nag-text si Jaibir at inimbitahan si Divya na mag-dinner sila. Pinagbigyan ito ni Divya, kung saan muling nagpahiwatig si Jaibir ng nararamdaman pero hindi muna ito tinanggap ni Divya. Sa pagtakbo ng araw, labis namang namamroblema ang mga empleyado ng Kohinoor Airlines dahil kahit allowance nila ay binabawasan pa ng kumpanya.
Naaawa man si Nagita sa tatlong kasamahan nila na nahihirapan na dahil walang nakukuhang sahod, pero hindi pwedeng sabihin ni Divya na bankrupt na ang kumpanya, at hindi rin nila pwedeng ibunyag ang kanilang lihim na trabaho. Nang gabing iyon birthday ni Jasmine kaya lumabas ang tatlo at nagkasiyahan, pero nang papauwi na sila nakita sila ng kasamahan nilang flight attendant na si Kumal. Nagtataka si Kumal na sa kabila ng wala silang natatanggap na sahod ay napansin niyang maayos ang buhay ng tatlo, at halatang walang iniisip na mga problema. Hanggang isang araw, paalis na sana ang eroplano nang tumawag ang control sa piloto na pabalikin ang eroplano. Ilang sandali pa naroon na sina Inspector Mala at inaresto si Nagita. Dinala sila sa customs office at inimbestigahan. Sinabi ni Mala na may natanggap silang impormasyon galing sa isa ring flight attendant na may nangyayaring gold smuggling sa Kohinoor Airlines. Kahit itinanggi na ni Nagita ang akusasyon sa kanila, naniniwala si Mala na sangkot si Nagita, dahil patunay ang mga post sa social media na bumili sila ng mga mamahaling gamit at sasakyan. Naghalughog ang mga customs sa eroplano pero wala silang nakitang mga ginto maliban lamang sa mga chocolate na natagpuan nila sa eroplano. Sinubukan kumain ni Mala ng isa pero wala siyang nakita, kaya kinain na niya lahat ng mga chocolate hanggang magalit na ito dahil wala itong makita kahit kapirasong ginto. Nagalit ang airport manager sa maling bintang ni Mala kaya nag-order ito na pakawalan agad si Nagita. Ang hindi alam ng mga customs, bago pa nila hinuli si Nagita, tinawagan ng piloto si Divya na sabihin sa mga pasahero na babalik sa airport ang eroplano. Nagduda si Nagita na baka ang dala nilang ginto ang dahilan. Para makasigurado, itinago nila agad ang mga ginto, kaya naman ang nakuha ni Mala ay ang dalang chocolate ng mga pasahero. Pero dahil sa naging matagal ang imbestigasyon kina Nagita, umalis na ang eroplano na dala-dala ang mga ginto. Sigurado si Jasmine na si Kumal ang nagsumbong sa customs dahil sa naiinggit ito sa kanila. Sinabi ni Gita na ang problema ay hindi pa nila makukuha ang mga ginto, dahil sa ibang eroplano na ang sunod nilang assignment. Nang makauwi si Divya nagagalit siya sa kanyang sarili, na sa kabila ng pagiging niyang top student palagi ay nauwi ang kanyang trabaho sa pagiging smuggler, ayaw niya rin tanggapin ang tawag ni Jaibir dahil nahihiya siya dito. Nagulat si Gita na naroon ulit sa kanila ang kanyang kapatid na natanggal sa trabaho at nilayasan ng kanyang asawa dahil sa pagkalulong nito sa alak. Nakita ni Gita na may sugat ito sa mukha, kaya pumasok si Gita ng kwarto para kumuha ng gamot. Nang bumalik si Gita huling-huli nila na nagnanakaw ng pera ang kanyang kapatid, sa galit ni Gita sinampal niya ito at pinaalis sa kanilang bahay. Halos mawala ang lahat ng lakas ni Jasmine nang maabutan niyang patay na ang kanyang lolo. Napakasakit para kay Jasmine na mawala sa kanya ang taong palaging nasa tabi niya. At sa panahon ng kanyang pagdadalamhati, hindi siya iniwan ni Gita at Divya. Ang sumunod na araw lumabas sa balita mula sa Moscow, Russia, na dahil sa turbulence, nahulog mula roof panel ng eroplano ng Kohinoor Airlines ang mga chocolate na may mga ginto. Pero hindi si Nagita ang napaghinalaan kundi si Raj Banshi ang siyang nagtago ng mga ginto doon. Kasunod noon lalo silang nagulat nang makita din nila sa balita na galit na nagrally ang mga empleyado ng Kohinoor Airlines, dahil nalaman nilang tumakas papuntang ibang bansa ang chairman, at dala ang pera na dapat pang pasahod sa mga empleyado. Nang pumunta doon si Divya, naghihinakit sa kanila si Kumal na hindi sinabi ni Nagita ang totoong kalagayan ng kanilang kumpanya. Nalaman din ni Nagita na hindi si Kumal ang nagsumbong sa customs, hanggang maisip nila na dating flight attendant ang asawa ni Metal na si Suda, na posibleng ito ang nagtip sa customs. Hinanap nila si Suda at hindi nga sila nagkamali na ito ang impormante, dahil nakita nilang kausap nito si Mala. Nang makaalis si Mala, pinaikutan nila si Suda para hindi ito makaiwas pa sa kanila. Inamin ni Suda na siya ang nagsumbong sa customs, ibig ni Suda na makulong si Metal para magbago na ito at tigilan na ang pambababae. Pero sinabi ni Suda na hindi si Metal ang nagmamay-ari ng mga ginto kundi ang chairman ng Kohinoor Airlines na si Walya. Pinapalabas ni Walya na bankrupt na ang kumpanya kaya hindi mabayaran ang mga benepisyo at sahod ng mga empleyado. Ginagamit ni Walya ang pera ng kumpanya para ibili ng mga ginto at dalhin sa bansang Alborz. Nagulat sina Jasmine na ang pinupuslit nilang mga ginto ay pag-aari pala ni Walya. Isa pang impormasyon ng sinabi ni Suda na nasa Alborz si Metal para dumalo sa nalalapit na kasal ng anak ni Walya. Nang gabing iyon nakalkula nila na nasa 3,000 crores o mahigit 30 billion pesos ang halaga ng mga ginto na dala-dala ni Walya. Dahil doon bilang ganti nila sa panloloko ni Walya, nagpasya silang nakawin ng mga ginto na hawak nito. Ang sumunod na araw dumating sa Alborz si Nagita, dahil sa ibinigay na address ni Suda, madali lang nilang natunto ng hotel na tinutuluyan ni Metal at Walya. Hinala nila na naroon lang nakatago sa kwarto ni Walya ang mga ginto, kaya nagplano agad sila ng gagawin para mapasok ang kwarto ni Walya. Nagbayad si Gita sa isang agency para gawin itong housekeeper, nang sa ganun mapag-aralan nila ang paligid ng hotel.
Nalaman ni Gita na sa presidential suite naka-check-in si Walia at anak nito, pero ang problema araw-araw nagpapalit ng lock code ang pintuan ng presidential suite, kaya tanging card lamang ni Walia ang makakapagbukas ng pintuan. Sa tulong ng kapatid ni Divya na si Chintu na isang hacker, itinuro nito ang gagawing paraan ni Divya para hindi sila ma-record sa CCTV ng hotel. Kasama si Gita, nagpanggap si Divya bilang isang cleaner, para makapasok sila sa surveillance control room at makuha ang pangalan ng security personnel na nagbabantay doon. Matapos malaman ni Chintu ang pangalan, nagpanggap si Chintu na isang babae para makipagkaibigan sa security personnel. Laking gulat ni Metal nang makita na ang tatlo ang kumatok sa kanyang pintuan, ipinagtapat ni Nagita ang totoong pakay nila, pumayag si Metal sa alok na makipagtulungan sa kanila kapalit ng 7% sa makukuha nilang mga ginto. Kinagabihan idinaos ang isang party para sa anak ni Walia. Pumunta doon si Jasmine at lumapit kay Metal para kunin nila ang card ng kwarto ni Walia. Tinawagan ni Chintu ang security personnel na natuwa sa pag-aakalang ang tumawag ay babae, lumabas ito ng control room para sagutin ang tawag. Saka nagmamadaling pumasok si Divya na may dalang USB, na naglalaman ng virus para sirain ang surveillance system at burahin ang lahat ng naunang mga video sa hotel. Nang magtagumpay si Metal at Jasmine na makuha ang card ni Walia, nagmamadali na silang pumunta sa presidential suite. Laking tuwa nila nang makita roon ang mga malita, subalit nagulat sila na wala na roon ang mga ginto. Narinig nila na may dumating kaya agad silang tumakbo, pero bago sila lumabas kinuha muna ni Jasmine ang iPad ng anak ni Walia. Doon nila nalaman na may nakatakdang flight sa isang private jet si Walia at anak nito para magbakasyon sa Cayman Island. Sa tulong ng kaibigan ni Jasmine na nagtatrabaho sa Alberge Airport, nagawa nitong manakaw ang ID ng dalawang flight attendant ng private jet ni Walia, na kung saan agad na pinalitan ni Jasmine ng litrato nila. Nagawa rin ni Gita na lagyan ng pampatulog ang inuming alak ng piloto ng private jet. Kaya sa araw ng flight ni Walia, sina Gita ang tumayong cabin crew nila at si Divya ang magmamaneho ng private jet. Binigyan ni Jasmine ng alak na may pampatulog si Walia, maliban lang sa anak nito na ayaw uminom, kaya hinintay nila na makatulog ang anak ni Walia bago nila hinanap ang mga ginto. Laking tuwa ni Nagita nang matagpuan nila ang mga malita na may lamang mga ginto. Nagising ang anak ni Walia at nahuli sila. Sumigaw ang anak ni Walia pero mabilis na pinagtulungan ni Nagita na maitali ito. Di nagtagal nakarating na ang private jet sa India, at dahil hindi sila pwedeng maglanding sa airport, sa probinsya ni Divya plano niya ito ibaba. Kaya natupad ang pangarap ni Divya na siya ang unang piloto na makapagpalanding ng eroplano sa kanilang lugar. Dala ang mga malita na punong-puno ng mga ginto, iniwan nilang nakatali si Walia, habang naroon rin si Jaibir na nakangiting naghihintay sa kanila. Ilang sandali pa, dumating ang mga taga-customs at mga pulis para arestuhin si Walia. Nakita rin ng mga pulis ang mga iniwang ginto ni Nagita na magagamit nilang ebidensya. Makalipas ng ilang araw tuwang-tuwa ang mga empleyado ng Kohinoor Airlines dahil ibinalita na ibebenta ang mga ginto na nakuha kay Walia, para ibayad sa mga empleyado. Umuwi si Metal pero dahil sa dala nitong mga ginto, tinanggap pa rin ito ng kanyang asawa. Nag-resign na rin sa trabaho ang kaibigan ni Jasmine nang makatanggap ito ng ginto. Binigyan ni Nagita ng ginto si Kumal na labis namang ikinatuwa nito. Binigyan din nila ng ginto ang dalawang kasamahan nilang flight attendant na agad nilang ibinenta para sa pagsimula ng negosyo. Habang si Jaibir nag-resign din sa customs at sumamang ng ibang bansa kasama si Divya at pamilya nito. Ganon din si Gita at Jasmine na lumipat na rin ng ibang bansa at doon na namuhay ng tahimik. Marami pong salamat sa inyong panonood, paki-like at subscribe na lang po ng aming channel, pagpalain po tayong lahat, ingat po kayo palagi.